Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Loloy. Walang eksaktong taon. Si Katuna, Isabela Negros Occidental. Bilisan mo ng kumilos nang madala na si Mildred sa ospital. Baka sa daan paabuti ng asawa mo. Ano ba yan, Ramon? Wika namang Belo. Ito na nga po, tay. Nagmamadali na ako. Mauna na kayo sa tricycle. Susunod na ho ako. Tugon ni Ramon. Kahit kailan talaga, napakakupad mo. Nasa panganib na ang buhay ng asawa at anak mo, Ramon. Matuto ka namang kumilos ng mabilis. Nagmamadaling kumilos ang mag-ama para dalhin sa ospital ang asawa ni Ramon, na noon ay kasalukuyang nasa bingit ng pagsilang ng kanilang panganay na anak. Medyo malayo ang ospital sa kanilang baryo, kaya inabot ng 1.5 oras bago makarating. Sa kasamaang palad, pumutok na ang panubigan ni Mildred ng mga oras na yun. Hindi pa sila nangangalahati sa paglalakbay nang biglang tumirik ang sinasakyang tricycle. Kapag binalas ka nga naman, Sandali lang, titignan ko kung anong problema. Wika na Ramon. Hindi na ako aabot sa ospital. Lalabas na ang anak mo, Ramon. Tugon ni Mildred. Nasa kalagitnaan sila ng daan, napapaligiran ng malawak na kasagingan. Walang ibang bahay doon sa lugar dahil napapalob sila sa isang hasyenda. Habang nagsisilang si Mildred ng kanilang anak, nakabantay sa paligid si Ramon dahil sa napapabalitang may gumagalang aswang sa lugar. Talasan mo ang paningin mo, Ramon. Magmatsyag kang mabuti sa paligid. Maaaring bigla tayong suguri ng mga aswag. Ako nang bahalang magpanak at magbantay sa asawa mo. Wika ng matanda. Kilalang manggagamot si Mang Belo sa kanilang lugar. Kaso nga lang hindi ito eksperto sa pagpapaanak. Ilang beses pa lamang niya ito nasubukan. Ilang sandali pa umalingaw-ngaw ang iyak ng sanggol. Naisilang na ang anak ni Ramon at Mildred. Tuwang-tuwa ang mag-asawa dahil kahit hindi umabot ng ospital, nagawa namang mailabas ng maayos ang bata. Nagpasya silang umuwi kasama ang inuna ng sanggol. Ngunit nang ililibing na sana ito ni Mang Belo, napansin niyang dalawa ang pinagputulan ng pusod. Sinigurado niya ito. Alam ng matanda kung ano ang kanyang tinitignan. Hindi maaaring magkamali si Mang Belo. Dalawa nga ang pinagputulan ng pusod sa iisang inunan. Itinago ito ng matanda dahil alam niyang hindi rin naniniwala ang mag-asawa dahil isang sanggol lang ang lumabas sa sinapupunan ni Mildred. Namuhay naman ng normal ang sanggol, ngunit nang sumapit ito sa edad na 5 taong gulang, saka pa lamang nila napansin na may kakaiba sa paslit. Mag-isa itong naglalaro. Kadalasan nauhuli ni Mang Belo na may kausap. Siya ang madalas nakasama ng apo dahil abala sa trabaho ang mga magulang. Maagang umaalis ang mga ito at gabi na kung umuwi. Kumusta naman ang araw niyo mag-asawa? Balita ko, malaki daw ang ani ngayong taon na. Tanong ni Mang Belo. O tay, doble kaysa nung nakaraan. Nagsabay-sabay yung halos lahat ng tinanim naming mga puno Kaya paniguradong maraming puno yung papalitan namin sa mga susunod na araw. Kumusta nga pala si Loloy? Hindi naman ba nagiging pasaway sa inyo? Tanong ni Ramon. Hindi naman. Ang totoo nga ay napakabait ng anak nyo. Teka, o nga no, ay nasan nga ba yung batang yon? Wika ni Mang Belo. Nakita nitong naglalaro sa bakuran ang paslit. Kagad niya itong tinawag
Mabilis namang sumagot si Loloy. Tumakbo papasok ng tahanan. Magandang gabi po, Lolo. Tatay, mano po? Wika ni Loloy. Ay maglinis ka nga ng katawan mo at maghahaponan na tayo. Hugasan mong mabuti yung kamay mo ha. Wika ni Mang Belo. Tuwang-tuwa si Ramon sa tuwing pagmamasdan niya ang anak na tumatakbo sa loob ng kanilang tahanan. Natatanggal ang pagod ng ama sa tuwing masisilayan niya ang ngiti ng bata. Ngunit isang pangyayari ang lubusang nagpabago ng lahat. Isang madaling araw, nagising si Mang Belo dahil inaapoy ng lagnatang bata. Dali-dali nitong ginising ang mag-asawa. Mukhang kailangan nating dalhin sa ospital ang anak nyo. Inaapoy ng lagnat si Loloy. Wika ni Mang Belo. Naku tay, lagnat laki lang yan. May mga gamot namang binili si Mildred eh. Papainumin ko na lang. Tugon ni Ramon. At gaya nga ng sinabi nito, ilang minuto matapos painumin ng gamot, humupa ang lagnat ng paslit. Kahit papano, nakaramdam ng ginhawa si Mang Belo dahil ang buong akala nito may kung anong nangyayari sa kanyang apo. Pagsapit ng hapon, naglalaro si Loloy sa loob ng kanilang sala nang bigla na lang marinig ng matanda ang mga tawanan. Kasalukuyan siyang naiidlip sa mahabang upuan. Ilang di pa lang ang layo nito sa apo. Alam niya na dalawa lang sila ni Loloy na naroon sa lugar. Wala nang ibang tao. Hindi rin umuuwi ng tanghalian ang mag-asawa dahil nagluluto ang mga ito sa kanilang kubo sa sagingan. Marahang iminulat ng matanda ang mga mata. Tuluyan nitong napabalikwas nang makita ang dalawang nilalang na nasa tabi ng kanyang apo. Isang batang tikbalang at isang maliit na taong punong-puno ng balahibo ang buong katawan. Nang maramdaman ng mga ito na gising na ang matanda, dali-daling nagpulasan ang mga nilalang. Pinuntahan ng matanda ang paslit upang alamin kung nasaktan ba ito. Ayos lang po ko, Lolo. Yan tuloy, nag-alisan yung mga kapatid ko. Nanlaki mga mata ng matanda sa sinabi ni Loloy. Mga kapatid? Anong sinasabi mo, Loloy? Sinong mga kapatid? Eh di yung dalawang kalaro ko po kanina. Hindi niyo po ba sila nakikita? Eh araw-araw ko po silang kasama eh. Wika ng paslit. Ito ang unang beses na nakita ni Mang Belo ang mga nilalang. Laking pagtataka niya sa mga sinasabi ng apo. Ngayon ko lang sila nakita, apo. Pasensya ka na kung natakot ko mga kalaro mo. Pero anong sinasabi mong mga kapatid? Tanong ni Mang Belo. Naupo si Loloy sa tabi nito at nagsimulang magkwento. Sabi po nila simula nung isinilang ako, kasama ko na daw po sila. Wika ni Loloy. Dito naalala ng matanda ang dalawang pinutol na pusod sa inuna ng bata. Naku po, naloko na. Sinasabi ko na nga ba eh. Halika iho, may pupuntahan tayo. Wika ni Mang Belo. Matapos bihisa ng apo, nagpunta ang mga ito sa kaibigan niyang manggagamot na biyasa sa mga elemento at engkanto. Pagkarating sa lugar, napakaraming tao dahil may pasyente itong sinasapian ng kung anong nilalang. Ano po bang ginagawa natin dito? Nag-aantay po yung mga kapatid ko sa bahay. Wika ng paslit. Sandali lang nga po. Kakausapin ko lang ang taong yan. Diyan ka lang muna. Kung gusto mo, makipaglaro ka muna sa mga kambing. Wika ni Mang Belo. Ayoko po. May mga itim na bata doon eh. Ayaw nila akong palapitin sa mga kambing. Nagagalit po sila.
Tugon ni Loloy. Dito na napag-alaman ni Mang Belo na talagang nakakakita at may kakayahang makipagsalamuha ang paslit sa mga elemento na hindi nakikita ng normal na tao. Maya-maya pa napatingin si Loloy sa pasyenteng nasa loob ng tahanan. Ikinagulat ng lahat ang sinabi nito. Natatakot po ang engkanto, Lolo. Sabihin mo po sa kaibigan mo, pakawalan niya yung batang engkanto. Wika ni Loloy. Ngunit hindi ito magawa ni Mang Belo. Hindi maaaring istorbohin ang ginagawang proseso. Ay pasensya na apo, pero hindi ko maaaring istorbohin ang ginagawa niya. Eh bakit ba? Ano ba ang nakikita mo? Ipaliwanag mo nga sa akin apo. Nakagapos po yung batang engkanto. Tapos, may mga nakatusok pong tinik sa katawan niya, Lolo. Kawawa naman po eh. Kung ayaw niyo po siyang tulungan, ako po yung gagawa ng paraan. Tugon ng paslit. Dali-dali itong tumakbo papasok ng tahanan. Itinulak ang matandang manggagamot. Hinawakan nito sa mukha ang pasyente. Tila may kung anong hinihila sa katawan nito. Ano bang ginagawa ng batang to? At kanino bang anak to? Galit na tanong ng matandang manggagamot. Ay pasensya ka na Julio. May nakita kasi ang apo ko sa pasyente mo. Eh sabi niya, kawawa naman daw yung batang engkanto. Ano? Anong batang engkanto? Anong sinasabi mo, Bella? Paanong nasabi ng batang ito na batang engkanto ang nasa katawan ng pasyente ka? Tanong ni Mang Julio. Napalingon nito kay Loloy na noon ay pinupunasan ang noo ng pasyente. Pasensya ka na ha. Sige na, makakalis ka na, kaibigan. Patawarin mo na lang yung nagkulong sa'yo sa katawang ito ha. Lolo, wala naman po sakit yung taong to eh. Bakit niyo po kinulong sa katawan niya yung batang engkanto? Napakalupit niyo naman po. Akala ko po ba tumutulong kayo? Eh bakit parang sinasaktan niyo po yung batang engkanto? Bakit po ganyan yung ginagawa niyo? Wika ni Loloy. Dali-dali namang inawat ni Mang Belo ang apo. Ay naku, ito talagang batang to, walang preno yung bunganga eh. Ay pasensya ka na Julio ha. Hindi na mauulit. O sige, aalis na lang kami. Wika ni Mang Belo habang tinatakpan ang bibig ng paslit. Hindi. Sandali lang, Belo. Maupo ka at may pag-uusapan tayo. Tungkol dyan sa batang kasama mo. May nararamdaman akong kung ano sa kanya. Espesyal ang batang yan. Naupo si Mang Julio habang tinatapos ng matanda ang panggagamot. Laking gulat nito dahil napagaling ni Loloy ang pasyente. Matapos mag-alisan ng mga tao, kinausap ni Mang Julio ang dalawa. Sabihin mo sa akin, bata, paano mong nalaman na batang engkanto ang nakakulong sa katawan ng pasyente ko? Tanong ni Mang Julio. Nakikita ko po, Manong. Narinig ko po na umiiyak siya. Natatakot po siya. Wika ni Loloy. Aminin ko sa inyo ang totoo. Hindi ko talaga nakita ang sinasabi niyang engkanto, Belo. Mabuti na lang at dumating kayo. Kung hindi, baka nakapatay ako ng engkanto nang walang kamuwang-muwang. Pero ang ipinagtataka ko, paanong nakalas ng batang ito ang ginawa kong pangkulong? Tanong ni Mang Julio. Yan nga din ang gusto kong isangguni sa'yo Julio. Gusto kong tignan mo ang aking apo. Dahil sinasabi niya, may mga kapatid siyang hindi nakikita ng normal na mata ng tao. Wika ni Mang Belo. Hinawakan ng matanda ang pulso ng paslit. Kaso nga lang hindi pa man nagtatagal. Binitawan niya ito. Sabihin mo sa akin, Belo, ilan ang pusod na pinutol sa inuna ng batang ito?
Tanong ni Mang Julio. 2 Hulyo. 2 pusod ang pinutol ko mula sa inuna ng batang ito nung isinilang siya. Posibleng totoo ang sinasabi ng apo mo. Maaari ngang may kapatid siyang hindi natin nakikita. Ito din siguro ang dahilan kung bakit nagawa niyang kalasin ng panggapos na ginawa ko. Wika ni Mang Julio. Sa kalagitnaan ng pag-uusap ng dalawang matanda, hindi nila namalayang nakatulog na si Loloy, kaya naman nagpa siyang umuwi si Mang Belo. Maraming salamat sa oras mo, Julio. Tutuloy na kami ha. Tulog na itong apo ko eh. Pagpapaalam ni Mang Belo. Walang anuman, Belo. Kung sakaling makakaengkwentro kayo ng problema, huwag kang mag-atubiling pumunta sa akin. Kailangang gabayan ng apo mo. Kung hindi, baka maling landasang tahakin niya. Wika ni Mang Julio. Huwag kang mag-alala, Julio. Kung meron man akong taong pagkakatiwalaan tungkol sa bagay na ito, ikaw yon. O sige na, mauna na kami. Wika ni Mang Belo. Pagdating sa tahanan ng matanda, naroon na ang mga magulang ni Loloy. Nag-usisa ang mga ito dahil gabi nang dumating ang dalawa. Saan ba kayo nanggaling, Tay? Gabi-gabi na nasa labas pa kayo ni Loloy. Tanong ni Ramon. Sa kabilang bahay lang kami nanggaling. Nakipaglaro sa anak ni Belen itong anak nyo eh. Kaya hayo, nawili. Huwag kayong mag-alala, nakapaghapunan na kami. Kayo ba? Kumain na ba kayo? Tanong ni Mang Belo. Opo, Tay. Kumain na kami sa kubo bago umuwi. Kumusta naman si Loloy? Ay, si Loloy ba? Ganun pa rin. Wala namang nagbago sa anak mo. Nga pala, Tay. Pupunta si Don Rafael kasama ang anak niya bukas sa taniman. Gusto daw kayong makita eh. Wika ni Ramon. Nakahinga ng maluwagang matanda dahil ang buong akala nito mag-uusisa ang anak kung saan sila nanggaling ng apo. Ganun ba? Himalang napabisita siya. Madalang nang magpunta si Rafael sa taniman. Hindi gaya ng mga bata pa kayo. Halos araw-araw nandito siya sa bahay eh. Wika ni Mang Belo. Kasi Tay, maraming taon na yung lumipas eh. Abala na yun sa mga inaasikaso niyang negosyo. Ikaw ba namang maiwang mag-isa sa napakaraming ari-arian ng tatay mo eh? Malamang hindi ka talaga magkakandaw gaga. Wika ni Ramon. Abay oo nga naman, kawawang bata. Biglang nawala ng kalayaan eh. Ay bueno, magpapahinga na ako ha. Mukhang maaga pa ang alis namin ni Loloy bukas. Tugon ni Mang Belo. Kinabukasan maaga nitong ginising ang apo. Pinakain niya ng agahan. Apo, damihan mo ang kain ha, pupunta tayo sa sagingan. Dadalaw kasi ngayon ng may-ari kasama ang kanyang anak. Wika ni Mang Belo. Pupungas-pungas samang naglakad si Loloy papunta sa pagkainan. Matapos mag-agahan, nagpunta ito sa kwarto upang magbihis. Tapos na po ako magbihis, Lolo. Sandali lang ha. Kakausapin ko lang ho yung mga kapatid ko. Wika ni Loloy. Nagpunta ito sa likod ng bahay at naupo sa ugat ng malaking puno. Tila may kinakausap ito. Maya-maya ay tumawa ng malakas. Sabay takbo pabalik sa loob ng tahanan. O ano? Nakausap mo na ba sila? Ayos lang ba sa kanilang maiwan sila dito? Tanong ni Mang Belo. Hindi na ito nanibago. Lalo pat siya mismo nakita ang dalawang nilalang nakausap ng paslit. Oo naman po, Lolo. Ang sabi pa nga ni Gilas, sila na magbabantay ng bahay habang wala tayo. Wika ni Loloy.
O siya, tara na. Nakahanda na ang karosang sasakyan mo. Wika ng matanda. Habang nasa daanan, napapansin ni Mang Belo ang pagngiti ni Loloy at pagkaway sa paligid. Wala naman itong nakikitang tao, kaya naisip nitong nakakakita na naman ng kung anong nilalang ang apo. Ilang sandali pa ay narating na nila ang kubo, kung saan nanunuluyan sina Ramon at Mildred sa oras ng trabaho. Sakto din ang pagdating ng sasakyan ni Don Rafael. Dali-daling bumaba ng karosa si Loloy. Tumakbo papunta sa sagingan. Hindi na ito pinigilan ng matanda dahil alam niya kung ano ang hahanapin ng apo. Bumaba naman ng sasakyan si Don Rafael kasama ang kanyang anak na babaeng si Cassandra. Halos kasing edad lang ito ni Ramon. Sa katunayan, magkababata ang dalawa. Talagang hindi nagkamali si Papa na iiwan sa inyo ang pangalaga ng sagingan, Ramon. Mang Belo, kumusta naman ho kayo dito? Wika ni Don Rafael. Ayos lang naman ho, Don Rafael. Kayo po, kumusta po ang buhay doon? Tugon ni Ramon habang niyayakap ang matalik na kaibigan. Huwag mo nga akong tinatawag-tawag ng ganyan. Parang hindi ako sanay pag ikaw ang naririnig kong tumatawag sa akin ng Don. Kayo din, Mang Belo. Para namang hindi ako lumaki sa ilalim ng iyong bubong. Rafael na lang ho ang itawag niyo sa akin gaya ng dati. Wika ni Don Rafael. Nga pala, anong masamang hangin yung nagdala sa'yo dito sa sagingan? Nakakagulat ah. Bigla kang pumunta dito. Tanong ni Ramon. Gusto ko lang tignan ang kalagayan nyo at makita ang malaking pagbabago na sinasabi sa akin ng iba nating tauhan. Hindi nga sila nagsisinungaling. Salamat sa inyong dalawa ah. Tugon ni Don Rafael. Ipinakilala nito ang kanyang nag-iisang anak. Aba, malaki na pala si Cassandra, no? Hindi ba halos kasing edad niya lang si Loloy? Teka, nasa na ba yung batag yun? Ito talagang si Loloy. Wika ni Mang Belo habang iniikot ang tingin sa paligid. Nandyan lang yan tay sa tambakan ng patay na puno ng saging. Mamaya lang babalik na yan. Tugon ni Ramon. Maya-maya nga ay nagpakita ang paslit. Meron siyang dalang binilog na dahon ng saging. Aba, tignan mo nga naman. Napakaraming kabute. Saan mo nakuha ang mga yan na po? Tanong ni Mang Belo. Ibinigay po sa akin ng kaibigan ko. Para daw po sa inyo, Don Rafael. Tugon ni Loloy. Nagtaka si Ramon dahil ang alam niya. Walang gawain sa araw na yon, kaya walang tao sa taniman maliban sa kanilang mag-asawa. Sandali lang. Sinong kaibigan? Wala namang trabaho ngayon ah. Tanong ni Ramon. Hindi naman po tao ang... Hindi na naituloy ng paslit ang sasabihin. Kagad tinakpan ni Mang Belo ang kanyang bibig. Baka siguro, baka may ibang taong nangunguha ng kabute. Wika ni Mang Belo. Baka nga po. Bueno, maghahanda na ako ng pananghalian natin. Loloy, amin na nga yung mga nakuha mong kabute. Iluluto natin para kay Don Rafael. Tugon ni Ramon. Naiwan sa bakuran si Don Rafael, Mang Belo at ang dalawang paslit. Eto na ba ang anak ni Ramon? Aba oo nga. Halos magkasing edad lang sila ni Cassandra. Iha, si Loloy nga pala. Alam mo bang dito siya isinilang sa gitna ng sagingan? Wika ni Don Rafael. Kumusta ka? Ako pala si Cassandra. Ikaw, anong pangalan mo? Tanong ng batang babae. Ako si Loloy.
Ikinagagala kitang makilala. Tugon ni Loloy habang inilalad ang kamay na punong-puno ng putik. Walang pagdadalawang isip na inabot ni Cassandra ang kamay nito upang makipagkumustahan. Rafael, sabihin mo nga sa akin ang totoo. Ano ang sadya mo? Hindi ka naman madalas magpunta kung hindi malaga ang pakay mo. Tanong ni Mang Belo. Ang totoo niyan, Mang Belo. Nagpunta ako dito dahil sa apo mong si Loloy. Sinabi sa akin ni Mang Julio ang lahat. Nais niyang ipasailalim sa aking pangalaga ang bata. Pareho kami ng kakayahan ni Loloy. At sa palagay ni Maestro, mas magagabayan ng bata kung nasa ilalim ito ng aking pangalaga. Wika ni Don Rafael. Nauunawaan ko ang sinasabi mo. Ang totoo din yan, nagkausap na kami ni Mang Julio. Pero hindi ko akalaing ikaw pala ang uutusan niya. Wika ni Mang Belo. Maging ako, hindi ko inaasahan. Yung apo mo yung tinutukoy niya. Nabanggit din sa akin ni Maestro na maaaring may kakambal si Loloy. Oo, tama ka. Meron ngang kakambalang bata. Saka ko lang nakumpirma nang magkausap kami ni Julio. Pag-uusap ng dalawa. Samantalang sina Loloy at Cassandra naglalakad sa kasagingan. Uy, baka gusto mong makilala yung mga kaibigan ko. Tanong ni Loloy. Anong kaibigan? Yung nagbigay sa'yo ng kabuti? Tugon ni Cassandra. Oo, sila nga. Tara, doon tayo sa malaking puno ng mangga para maipakilala kita sa kanila. Huwag kang mag-alala. Mabait yung mga kaibigan ko. Wika ni Loloy. Naglakad ang dalawa hanggang sa marating nila ang malaking puno ng mangga. Maraming tumutubong kabute sa paligid. Kung titignan, mas mayabong pa ang mga puno ng saging sa bahaging iyon. Marami ding tumutubong magandang bulaklak, kaya tuwang-tuwa si Cassandra. Naupo ito sa isang malaking ugat. Nagsimulang mag-ipon ng mga magagandang bulaklak. Alam mo bang paborito ng papa ko yung mga bulaklak na to? Ang sabi niya sa akin, ito daw ang nagpapaalala sa kanya kay mama. Wika ni Cassandra. Ganun ba? Kung hindi naman kalabisan, maaari ko bang malaman kung ano nangyari sa nanay mo? Bakit parang matanda ka na kung magsalita? Siguro kasi, puro matatanda yung palagi kong kasama eh. Ang sabi sa akin ni Papa, wala na daw si Mama eh. Namatay siya nung pinanganak ako. Yun ang pagkakalam ko. Pero narinig kong sinabi ng isang matanda. Nakalimutan ko lang yung pangalan niya, parang Julio yata. Buhay pa daw si Mama eh. Babalik pa daw siya. Si Mang Julio? Siya din yung nagkulong sa batang engkanto sa katawan ng tao eh. Pero teka, paano nakilala ng tatay mo yung matandang yun? Tanong ni Loloy. Nagpatuloy pa ang usapan ng mga paslit hanggang sa marinig ni Loloy ang pagtawag ni Mang Belo. Mukhang kailangan na nating bumalik, Cassandra. Tinatawag na ako ni Loloy. Wika ni Loloy. O sige, bumalik na tayo. Mukhang hindi naman magpapakita yung mga kaibigan mo eh. Pasensya na, naiiya siguro. Kasi ngayon ka lang nila nakita dito eh. Habang naglalakad ang dalawang bata, tuloy naman ang pag-uusap ni Mang Belo at Don Rafael. Napag-usapan ng mga ito ang pangalaga kay Loloy. Hindi ako sigurado kung papayag si Ramon sa gusto mong mangyari. Pero susubukan kong kausapin siya. Wika ni Mang Belo. Ako na pong bahalang kumausap sa kanya. Siguradong hindi niya ako matatanggihan. Tugon ni Rafael.
Maya-maya pa ay dumating na ang dalawang bata. Oh, andyan na pala kayong dalawa. Tara na, nakahanda ng pananghalian. Wika ni Mang Belo. Habang kumakain kinausap ni Don Rafael, si Ramon at Mildred. Ramon, may isang bagay akong gustong talakayin. Ito ay tungkol sa anak mo. Gusto kong ako ang magpaaral sa kanya at doon siya mananatili sa bahay. Wala akong anak na lalaki. Alam mo naman ang tradisyon ng pamilya namin, hindi ba? Kaysa sa iba mapunta ang lahat ng pinaghirapan namin ni Papa. Bakit hindi na lang sa anak ng taong pinagkakatiwalaan ko? Wika ni Don Rafael. Ano? Teka, pakiulit nga yung sinabi mo. Gagawin mong tagapagmana ang anak ko. Tama ba ang pagkakaintindi ko? Tumawa ng malakas si Don Rafael at muling nagsalita. O Ramon, matalik kitang kaibigan. Pinagkatiwalaan ni Papa ang iyong pamilya sa mahabang panahon. Ganon din ako. May minsan, hindi mo ako binigo sa lahat ng bagay. Kaya siguro, nararapat lang na pagkatiwalaan ko rin ang anak mo. Gaya ng pagtitiwala ng tatay ko sa inyo. Pero Rafael, baka naman nabibigla ka lang, pag-isipan mo munang mabuti ang mga sinasabi mo. Baka sa bandang huli magsisi ka sa mga maging desisyon mo. Ay nako, Mang Belo. Kayo nga po ang magsabi sa akin. May dapat ba akong pagsisiyan sa magiging desisyon ko? Napangiti na lang si Mang Belo at nagsalita. Wala akong nakikitang dahilan, Rafael. Kaya sa palagay ko, tama lang ang naging pasya mo. Pero tanungin natin ang dalawang batang ito. Dahil sila ang susunod na mamamalakad sa lugar. Ano sa tingin niyo? Tugon ni Mang Belo. Mukhang mabait naman po si Loloy. Yun nga lang parang matanda ko magsalita. Pero bukod po dun, wala po akong nakikitang masama sa kanya. Kaya ayos lang po sa akin. Wika ni Cassandra. Teka, ibig sabihin naalis ako dito sa sagingan? Hindi ko na makikita yung mga kaibigan ko. Ayoko po ng ganun, Lo. Hindi po ako papayag. Wika ni Loloy. Nagkatinginan si Don Rafael at Mang Belo. Yun lang ba po? Wala kang dapat alalahanin. Maaari mo silang isama doon. At isa pa, pwede ka naman bumisita dito sa taniman. Hindi naman ganong kalayo ang mansyon ni Don Rafael. Napaisip ang paslit. Ilang sandali nga ay ngumiti din ito habang nakatitig kay Cassandra. Narinig mo yung Cassandra? Ibig sabihin pwede mo silang makita. Pwede mo silang makausap. Sige po, payag na po ako. Nakahinga ng maluwag si Mang Belo dahil ang buong akala nito mahihirapan siyang kumbinsihin ng apo. Pagsapit ng hapon, inihanda ng matanda ang lahat ng gamit ni Loloy. Pagsapit ng kinabukasan, sinundo na ito ni Don Rafael sa kanilang tahanan. Magpakabait ka doon ha. Huwag mong bibigyan ng sakit ng ulo si Don Rafael. Wika ni Mang Belo. Huwag kang mag-alala, Mang Belo. Hindi magiging sakit ng ulo ko ang apo mo. Sa nakikita ko, madaling turuan si Loloy. Mabilis niyang matututunan at mabilis siyang makakaangkop sa bago niyang buhay. Wika ni Don Rafael. Matapos ang pag-uusap, sumakay na ng sasakyan ng paslit. Hindi nito alam na naroon pala si Cassandra. Oh, nandito ka pala. Bakit hindi ka bumaba? Tanong ni Loloy. Gusto kasi kitang sorpresahin, Loloy. Kaso nakalimutan ko din ang binili kong regalo para sa'yo. Kaya doon ko na lang sa bahay ibibigay pagdating natin. Tugon ni Cassandra. Sabay yapo sa braso ni Loloy.
Tignan mo ang dalawang bata, Manong. Ngayon pa lang, nakikita ko ng magiging maganda ang kanilang samahan. Wika na Don Rafael. Kaso nga lang makalipas ang ilang taon, tila baliktad ang sinabi nito. Loloy, bumalik ka nga dito. Kahit kailan talaga, wala kang magawang maayos. Wika ng dalagang si Cassandra. Paglabas si Don Rafael sa kanyang silid-aklatan, nakita niyang naghahabulan sa hagda ng nooy binata at dalagang sina Loloy at Cassandra. Habulin mo ako, kung kaya mo. Papang Rafael, may sulat po si Cassandra galing sa isang manliligaw. Wika ni Loloy. Napailing na lang si Don Rafael dahil sa naging resulta ng pagsasama ng kanyang anak at ni Loloy. Talaga ba, Loloy? Patingin nga ako. Mas gwapo ba yan kaysa sa akin? Wika ni Don Rafael. Madalas itong sinasakyan ng pangasar ng binata sa kanyang anak. Ayan na naman eh. Pagkakaisa nyo na naman ako eh. Bakit kasi ang hilig mong pumasok sa kwarto ko, Loloy? Wika ni Cassandra. Ilang beses ko rin ba sasabihin sa'yo na magsara ka ng pintuan sa tuwing lalabas o matutulog ka? Yan ang napapala mo. Hindi ka kasi nakikinig sa akin. Tugon ni Loloy. Sige na, tama na yan, Loloy. At ikaw naman, anak, dalaga ka na. Hindi na kayo bata. Dapat palagi mong isinasara ang pintuan mo lalo na't pag natutulog ka. Wika ni Don Rafael. Hindi nga po ako sanay na nakasara yung pintuan ko. Pakiramdam ko mag-isa ako eh. Alam mo naman po yun eh. Tugon ni Cassandra. Bigla namang naalala ni Loloy ang lahat ng kwento ni Cassandra simula nang mamatay ang kanyang ina. Eto na. Eto na yung sulat ng manliligaw mo. Pasensya ka na ha. Halika nga dito. Wika ni Loloy sabay yakap sa dalaga. Parang magkapatid na ang turingan ng mga ito. Ngunit alam ni Don Rafael na balang araw, mas malalim na relasyon ang mamumuo sa kanilang dalawa. Sige na. Mahuli na kayo sa klase. Ay teka, o nga pala no, wala pala kayong pasok ngayon. Po, sino pong may sabi? Tanong ni Loloy. Araw ng Lunes ng mga sandaling iyon, kaya alam niya na merong pasok. Ako? Nakalimutan mo ba kung sinong may-ari ng paaralang pinapasukan mo? Maganda kayo. Pupunta tayo ng Sagigan. Dadalawin natin si Mang Belo at ang mga magulang mo. Nagkatinginan ang dalawang kabataan. Kanya-kanyang pasok ng silid upang magbihis. Minsan lang mag-aya si Don Rafael ng ganito, kaya naman sinunggaban nila ang pagkakataon. Habang nasa kwarto, kinausap ng kanyang kakambal si Loloy. Mukhang hindi na kapatid ang turing sa'yo ni Cassandra. Wika ni Gilas. Ang kakambal niyang tikbalang. Paano mo naman nasabi? Hindi nagbago ang pagtingin ni Cassandra sa akin. Baka nagkakamali ka lang ng basa sa kanya, Gilas. Tugon ni Loloy. Hindi ako maaaring magkamali sa aking pangdama. Kahit ang tibok ng puso ng dalagang kinikilala mong kapatid, iba. Lalo na nung yakapin mo siya kanina. Muling wika ni Gilas. Hindi ko alam kung anong ibig mong sabihin, Gilas. Basta ako mahal ko si Cassandra bilang kapatid. Siguro kung mas malalim pa dun, hayaan natin ng Diyos, pati na rin ang tadhana ang magpasya. Wika ni Loloy.
Hindi ka ba nagtataka kung bakit inaayawan niya ang lahat ng mga nanliligaw sa kanya? Alam ko yun. Dahil hindi niya nakikita ang katangian ni Don Rafael sa kanila. Madalas sabihin sa akin ni Cassandra ang tungkol doon. Tugon ni Loloy. Mali ka. Hindi si Don Rafael ang pinagbabatayan niya. Kung hindi ikaw, hinahanap niya ang katangian mo sa ibang tao. Kaya ikaw ang tatanungin ko. Ayos lang ba sa'yo na gano'n ang gawin niya? Gayong andiyan ka naman. Wika ni Gilas. Ay nako, kung makakahanap siya ng kagaya ko, edi mas mabuti. Basta isa lang ang sasabihin ko sa taong yun. Wag na wag niyang papaiyakin si Cassandra dahil matitikman niya ang bangis ng mga kamao ko. Napapailing na lang si Gilas sa mga sinasabi ni Loloy. Hindi nito lubos maunawaan ang ugali ng binata. Bahala ka sa buhay mo. Total, may isip ka na. Sana lang, wag mong pagsisiyan ang lahat balang araw. Muling wika ng tikbalang. Matapos ay naglaho na din ito. Lumabas ng silid si Loloy. Saktong naroon si Cassandra. Nakatalikod ito sa pintuan kaya hindi siya napansin ng dalaga. Napatitig si Loloy sa likod nito. Hindi lubos maisip ng binatang ang Cassandrang nasa harapan niya ay ang dating batang kalaro. Noong mga panahong wala pa silang muwang. Naglakad ang binata papalapit sa kinaroroonan ni Cassandra. Bigla itong ginulat. Napasigaw naman ang dalaga. Hinabol palabas ng bahay si Loloy. Nakakainis ka talaga, Loloy. Pag ikaw naabutan ko, kakalbuhin talaga kita. Wika ni Cassandra. Tuwang-tuwa naman si Don Rafael habang tinitignan sila sa kotse. Loloy, dito ka maupo sa tabi ko. May pag-uusapan tayong dalawa. Kaagad namang lumipat ang binata sa harapan ng kotse. Hindi nagaanong rinig ang pinag-uusapan nila mula sa likuran dahil inilakas ni Cassandra ang tugtog. Bakit po, Papang Rafael? Ano po ba ang gusto niyong sabihin sa akin? Tanong ni Loloy. Alam mo naman siguro ang dahilan kung bakit kita kinupkop, hindi ba? Yon ay pamahalaan balang araw ang asyenda. Oho, malinaw naman po sa akin ang lahat. At magiging ganap lang yon kung magiging kamag-anak kita. Wala na akong naisip na paraan para mangyari yon kung hindi pakasal kayo ni Cassandra. Biglang naubo si Loloy sa sinabi ng Don. Ay, Po? Seryoso po kayo? Papang Rafael, parang kapatid na ang tingin ko kay Cassandra. Hindi naman po yata tamang... Ito lang ang tangi kong kailingan sa'yo, Loloy. Alam kong magiging ligtas sa mga ari-arian ko sa kamay mo. Gayon din ang anak ko. Sa mahabang panahon ng pananatili mo sa akin, hindi lang kakayahan mo ang nilinang ko, kung hindi ang pagkatao mo. Kaya alam kong mapagkakatiwalaan kita. Hindi ko pa masasabi sa ngayon kung papayag ako sa gusto niyong mangyari. Biglaan po kasi yung desisyon niyo, Papang Rafael. Pwede bang pag-isipan ko muna? Tapos titimbangin ko yung sitwasyon. Huwag kang mag-alala. Hindi pa naman mangyayari yon sa ngayon. Mahabang panahon pa ang kailangan mong gugulin. Gamitin mo ito para mag-isip, Loloy. Napatingin ang binata kay Cassandra na noon ay nakatitig lang sa bintana. Ilang minuto pa ang nakalipas. Narating na nila ang sagingan. Nakita ni Loloy sina Ramon at Mildred na nag-aantay.
Pagbaba ng sasakyan, mas nauna pang yumakap si Cassandra sa mga magulang ng binata. Ba't talaga nga naman Parang ikaw pa yung anak ka. Nay, kumusta ho kayo? Wika ni Loloy. Eto, maayos naman anak. Ikaw, mukhang hindi ko na kailangan magtanong Tatay talaga Teka, nasan po pala si Lolo? Nandun sa kabilang ibayo. Mukhang may kinuha sandali. Susunduin ko na lang po siya. Cassandra, sama ka? O sige, tara. Mag-ikot-ikot muna tayo. Tugon ng dalaga. Habang naglalakad ang mga ito sa sagingan, napansin ni Loloy na halos wala nang nagpapakitang mga elemento, lalo na ang mga kaibigan niyang duwending saging. Teka, nakakapagtaka naman. Parang nawala yung mga kaibigan ko At saka hindi ko na din nararamdaman yung iba pang elementong nakatira dito. Ano kaya nangyayari? Oo nga no. Halos wala na rin yung mga bulaklak na tumutubo sa puno ng mangga. Siguradong may nangyari nga dito. Malakas ang kutob ko. May ibang puwersang pumasok sa lugar. Hindi ko natatanda ang nandyan ang batong yan Loy, ikaw ba? Naalala mo yan? Hindi ba to yan, Cassandra? Maglakad ka ng dahan-dahan. Dahil sa oras na maramdaman tayo ng nilalang na yan, paniguradong magkakagulo. Migas! Nandito ka ba? Wika ni Loloy, habang tinatawag ang kaibigan niyang duwende. Ang pangalan nito ay Migas. Nandito ako. Mabuti naman at nakabalik ka na. Maraming nangyari nung umalis ka. Wika ni Migas, ang duwending saging. Paanong napunta ang kapreng yan dito? Hindi ba bawal silang pumasok sa lugar na ito? May limitasyon ang bawat teritoryo. Anong ginagawa niya? Yan din ang gusto kong sabihin sa'yo, Loloy. Nagsimulang magsipaglikas sa mga kapre at ang iba pang mga nilalang nang dumating sa kabilang baryo ang taong nagngangalang Matyas. Tugon ni Migas. Kung ganon, hindi pala nating kalaban ng kapreng to. Hayaan mo na siya, Loloy. Halika na, umalis na tayo dito. Wika ni Cassandra. Tama ka, Cassandra. Hindi nga kaaway ang kapreng yan. Migas, sabihan mo ang iba pang mga duwende na tulungan ng kapreng ito. Pakainin kung kinakailangan. Kakausapin ko si Gilas kung may magagawa ba mga tikbalang tungkol sa bagay na ito. Wika ni Loloy. Napapangiti na lang si Cassandra habang nakatitig sa binata. Tara na, umalis na tayo dito. Baka magambala pa yung pagpapahinga ng mga nilalang na yan Wika ni Cassandra. Kagad nang umalis ang mga ito sa lugar. Saktong nakalampas sila sa kinaroroonan ng kapre nang dumating si Mang Belo. Oh, nandito na pala kayo. Pasensya na kung nahuli ako Mangyari kasi kinuha ko mga pinyang hinog sa tabi ng sapa. Wika ni Mang Belo. Ganun po ba, Lolo? Halika na. Kailangan na nating umalis sa lugar na ito. At baka magising pa ang kapre. Tugon ni Loloy. Napansin mo pala kagad Oo nga, matagal nang nananahan ng kapreng yan. Ilang taon na matapos kang umalis sa lugar na ito, Loloy. Isa-isang nagdatingan ng mga elementong yan sa lugar na ito. Pagpapaliwanag ni Mang Belo. Opo, naikwento nga sa akin ni Migas. At dahil daw po ito sa taong nagngangalang Matyas,
kilala niyo po ba siya? Tanong ni Loloy. Oo, apo. Pero bago yan, umuwi na muna tayo doon sa kubo. Kailangan nating mananghalian. Wika ni Mang Belo. Matapos mananghalian, nag-usap-usap sina Mang Belo, Don Rafael at dalawang kabataan. Si Ramon at Mildred naman ay bumalik na sa taniman dahil nagpapalagay ang mga ito ng abono sa mga puno ng saging. Anong natuklasan niyo, Loloy? Tanong ni Don Rafael. May mga elemento pong naninirahan sa sagingan. Hindi ho sila likas sa taga rito at ayon sa kaibigan kong duwending saging, mula sila sa kagubatan sa kabilang bayan. Nagsipaglikas lang sila dahil sa kagagawa ng isang taong nagngangalang Matias. Wika ni Loloy. Si Matias ay isang kilalang mangkukulap at bukod pa doon ang kanyang napangasawa ay isang aswang na anak naman ng pinuno ng kanilang angkan. Sa makatuwid, naging makapangyarihan ng taong yon dahil sa impluwensya ng kanyang asawa. Pagpapaliwanag ni Mang Belo. Pero ano naman ang kinalaman ng taong yon sa paglikas ng mga elementong ito? Tanong ni Loloy. Maaaring dahil na din sa takot nilang makasalamuha ang mga aswang, lalo pat meron ding usapin ng mga mangkukulab. Medyo mabigat na kalaban ng dalawang pinagsamang angkan, iho. Pagpapaliwanag ni Mang Belo. Hindi ko pa nasusubukang makipaglaban sa mga ganyang uri ng nilalang at sana naman wag nang mangyari. Pero kung hindi may iwasan at maapektuhan ng kapayapaan at balanse ng paligid, hindi po ako magdadalawang isip na sagupain sila. Wika ni Loloy. Totoo ang sinasabi ng Lolo Belo mo, iho. Mas mabuting ang wag mo nang pangaraping makasagupa ni isamat sa kanila. Dahil siguradong wala tayong magagawa, lalo pat hindi pa ganong kalakas ang kakayahan mo. Ni hindi ka pa nga tumutungtong sa tamang edad. Muling wika ni Don Rafael. Si Mang Julio, paniguradong may magagawa siya tungkol sa bagay na ito. Papang, maaari po ba natin siyang daanan mamaya? Wika ni Loloy. Maaari nating gawin yon. Pero hindi ko lang alam kung sapat ang kakayahan ni Maestro Julio para tumulong. Wika ni Don Rafael. Matanda na si Mang Julio at ayon sa kanyang apo, bulag na din ito. Impormasyon lang ang kailangan natin. Alam kong mahina na ang katawan ni Mang Julio. Ngunit kahit papano naman siguro, meron siyang nalalaman kung paanong tatalunin ng mga kalaban kung sakaling sumalakay sila. Pag-uusap ng mga ito. Napagkasunduan ng grupo na dumaan sa matandang manggagamot kinagabihan. Pagdating nila Ramon at Mildred, kaagad nagpaalam sina Don Rafael. Kami na lang ang dadaan kay Mang Julio. Magpahinga na lang ho kayo dito. Mag-ingat ho kayo. Wala kang dapat alalahanin, iho. Dahil protektado kami ng mga duwending saging. Sige na, humayo na kayo bago patuluyang magdilim. Tugon ng matanda. Tuluyan ang umalis sina Don Rafael. Habang nasa daan, hindi maiwasang mapansin ni Loloy ang kakaibang kilos ng mga elemento sa paligid. Cassandra, tignan mo yung mga lambano. Parang balisa sila. Nagmamadaling bumalik sa kanilang tahanan. Wika ni Loloy, sabay hawak sa kamay ng dalaga. Oo nga no. Tignan mo yung maliit na mga nilalang oh. Hindi ko alam ang tawag sa kanila eh. Pero parang may kinakatakutan sila. Tugon ng dalaga. Napansin din ito ni Don Rafael. Ngunit hindi na nagsalita pa.
Ilang sandali ang nakalipas. Narating na nila ang tahanan ni Mang Julio. Sa gawing paanan ng burol, kakaiba ang paligid. Tila wala ng taong nagpupunta sa matanda upang magpagamot. Bumaba ng sasakyan ng tatlo. Diretsyong pumasok sa tahanan. Maggagabi na, ngunit wala pa ring ilaw sa loob ng bahay. Kaya naman kinuha ni Loloy ang gasera at sinindihan. Habang ginagawa ito ng binata, nakaamoy siya ng nakakasulasok na sangyo na tila nagmumula sa nabubulok na laman. Ipinagpatuloy niya ang pagsindi ng mga ilaw sa loob ng tahanan ng matanda. Nanlaki ang mga mata nang makita ang katawan ni Mang Julio. Wala ng buhay ang matanda na tila nilapa ng kung anong mabangis na hayop. Maging si Don Rafael ay nagulat sa mga pangyayari. Hindi nito lubos akalain na ganon ang maaabutan sa muling pagbisita. Sinong may gawa nito sa kanya? At nasaan ang apo niya? Nasaan si Bakbak? Tanong ni Don Rafael. Mukhang wala nang kasama dito si Mang Julio. Tignan mo mga silid papang. Nakabukas sa mga pintuan. Punong-puno na din ng alikabok ang sahig. Hula ko, ilang araw na nakakalipas matapos maganap ang pagpaslang sa kawawang matanda. Wika ni Loloy. Tama ka. Wala na tayo magagawa sa ganitong pangyayari. Ihanda na lang natin ang libing ni Maestro Julio. Wika ni Don Rafael. Kinabukasan kagad siyang nagpautos upang linisin ang tahanan ng matanda. Kinuha din ng mga ito ang bangkay. Direktang inilibing. Hindi na nag-abala pang iburol ito sa takot na mag-amaranhig dahil wala itong pinagpasahan ng kanyang kakayahan. Magiging malaking problema natin si Mang Julio kung sakaling magiging amaranig siya. Kaya ipapalabing ko na lang siya ng pabaliktad. Wika ni Don Rafael. Kaunting kaalaman. Ang mga amaranhig ay uri ng mga aswang o nilalang na mula sa mga patay na taong may kaalaman sa lihim na karunungan. Nangyayari lang ito kapag walang tumanggap ng kanilang kakayahan bago sila mamatay sa mga taong nakakaunawa nito. Sa oras na ipasa ng isang mangkukulam, mambabarang, aswang o kahit ng manggagamot ang kanilang kakayahan bago mamatay, hindi nila ito tinatanggihan upang mabigyan ng lubos na pahinga ang yumaong kaanak. Ngunit sa oras na hindi ito maipasa, hindi matatahimik ang katawang lupa ng yumaong may kakayahan. Tuluyan itong magiging lagalag at maghahanap ng mapagpapasahan. At sa halip na ipasa ang kakayahan, kinakain ito ang sinumang buhay na makakasalubong. Balik tayo sa kwento. Matapos ang libing, nag-usal ng mga dasal pangkulong si Don Rafael. Nagulat si Loloy dahil sa tinatagong kaalaman ng papang. Papang, hindi ko alam na meron kang kaalaman sa ganyang orasyon . Wika ni Loloy. Sinabi ko na sa'yo, naging mag-aaral ako ni Mang Julio. At kahit papano, may natutunan naman ako sa mga itinuro niya. Halika na, umalis na tayo dito. Tugon ni Don Rafael. Matapos ang libing, umalis na sila sa lugar. Nasa kalagitnaan ito ng kagubatang sakop ng ari-arian ng pamilya ng Don. Kaya alam nilang walang sino man ang gagambala sa pagpapahinga ng kanyang maestro. Ano po ang susunod nating gagawin, Papang? Tanong ni Loloy. Kailangan lang nating maging maingat. Hindi natin maaaring pangunahan ng kilos ng mga kalaban, Loloy. Kung nagawa nilang atakihin si Mang Julio ng walang dahilan, paniguradong nasa listahan din nila tayo. Kaya ingatan mo si Cassandra. Huwag na huwag mong hahayaan
na malagay sa panganib ang buhay niya.